Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong siguting ng Norte at talagang nagtagod nga ito. Dahil alam niyang pasugod na ang mga general at mga men in uniform sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na nga masikmura ng ating mga kababayang mga men in uniform, mga general. Dahil nga dito ay mas lalong kinabahan itong siguting ng Norte. Banat nga ng mga general na ito na hindi nila hahayaan na maghahari-harian nga itong siguting sa bansang Pilipinas dahil ang kawaway ang taong bayan. Ayon pa nga sa mga general ay talagang parami na talaga ng parami ang krimen sa bansa natin na kung titignan at pag-aaralan natin ay ito nga ang nakakalungkot na katotohanan at ang mga bangag pa ang hindi napaparusahan at ang mga inosente pang tao ang nawawalan ng buhay dahil sa mga bangag na pinakalat nga ni Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan na ayon nga sa binitawan ng general ay talagang kawawa talaga ang mga inosenteng kababayang nating mga Pinoy na nadadamay lamang dahil pinagtritripan at nasobrahan sa bangag. Ngunit kung titignan nga raw natin ay hindi napaparusahan ang gumawa ng krimen na gaya nito. Kaya naman ngayon, ang inaasahan ng maraming netizen ay ang matibay na samahan ng mga general at men in uniform at ang kanilang paninindigan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tapos, you do not surrender. Ibang klaseng general to si Canyeso eh. You do not surrender. You die for your cause. Die for your cause. O siya sabay, kinuha yung kanyang submachine gun, 9mm niya. O siya, nagbanata na. Kung tingnan, may tumama yung shrapnel sa likod ng tangke eh. Yung sa turret ba? Sa, yung ang tawag doon, sa cover ng turret. Tapos tumalbog dito sa kanya. Buti di pumasok dito sa batok niya. Shrapnel eh, hawak-hawak nga niya. Mainit daw. Importin yata yan eh. Importin. Kaya nga, swerte ng matanda eh. hindi napuruhan. May anting-anting yata yun eh. Nagbanatan yan. Tapos sinabihan niya at that time, ano na ba si Dagudag nun? Colonel Dagudag na, Lieutenant Colonel Dagudag and Captain Dick Morales. Si Dick Morales bumibisi-bisi talaga sa opisina eh. Kakapi-kapi lang. Liko. You lead the assault. Ha? Who, me? Labas si Dagudag, wala si Iking. Kaya nga pagkatapos nun, God damn, nasaan ka? Sir, nandun ako iniwanan ako doon sa pamilya eh. Gusto ko bumaba eh. Gusto ko sumama eh. Idikap ako, dapat doon ako kay sir eh. You be with my family. Parang di ko sila iniisip. Punta kami sa La Union, from Baguio. Gusto ni Mrs. Canyeso baba sa Manila. Nalapit daw. Sabi ko, ma'am, no. Mas gumagawa kayo ng problema eh. Bababa kayo doon, lalapit kayo. Mamaya, makuha kayo ng mga rebelde. Hindi natin alam kung gaano karami, hindi natin alam. Wala tayong intel. So, we will be coming in blind. Now, ang mahirap dyan, paano makakadesisyon si General Canyeso ng tama kung iniisip niya yung pamilya niya? Sabi sa kanya mga sundalo, ng mga rebel soldiers, hawak namin pamilya mo. Tapos yung edecap mo, may nabusalan na namin. Nakagaya. Tapos, umiyak na.
Tapos na eba ka, na shit ka na sa salawal at saka naihi ka na parang si ano. Dalo ka rin, ano? Sabi ko nga doon, ang ginawa ko si Bong Canieso, warrior din to si Bong eh. binigay ko yung galil ko sa kanya eh. Rat-ratin mo pagka may dumating dito, rat-ratin mo. Narmasan ko si Bong Canieso. Dalawa kaming lalaki doon na ano eh. Kasama pa namin sila Pat Morales, no? Niwanan yung buong security niya, bumaba lang si Canieso at yung driver niya. Si GPA, Gusto niya masecure yung pamilya niya. Nung kinausap niya ako, sabi niya, you secure my family. By all means, you secure. Tapos ayun, no problem, sir. Akong bahala, sir. Ganun na exchange namin. Nakipaggera dapat ako yung mag-a-assault doon kasi si GPA, Office of the Commanding General na nakuha no? So, dapat si Dagudag tsaka ako. Nandun si Dick Morales. Warrior yung tao Warrior yun. Nakatoka. Dick, ikaw, sama mo si Dagudag. Aso sila? Si Sir Dick sigurista Hagis sa grade dalawang yung sa HPA, sa OCG, Office of the Commanding General, papanik pa lang sila sa hagdanan, bag nakagalil takbo yung rebelde. Bunot ang granata, inaagis sa ganyan ni Dick Morales. Sabog Sabog yung pinto nung Office of the Commanding General. Wasak yung sahig Pinalitan ng tiles yun Tapos bag tapos lumabas si Sergeant Saison. Patay yung Tapos dito, saan pa iba? Pasok sila. Nung nandun na siya sa pintuan, doon sa may SGS ba yun? Bumunot na naman ang granada. Talagang veterano Warrior talaga si Sir Dick Class 77. Mista ni General Simoy. Mga warrior yun, 77 Mga veterano ng Mindanao. Binunot yung pin, ihahagis sa loob, lumalabas yung kernel ba? Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pre, kakampi kami. Gumagapag parang mga itik na lumabas. Ahagis na niya sana yung granate surrender na surrender na yung tropa. Saksak ulit yung pin. Ng putya yan, Yun yung assault na mga buwan loob. Dagudag, Dick Morales ang nagdala. Kaya nagkukwentuhan sabi ko, sayang dapat nandun ako Dapat nandun ako. Medalya sana yun. Mahirap yung ganong kalabang, kabaro mo Mahirap yun. Pero ito yung kita niyo yung resolve, no? Ng mga There will be times, ano yung takeaway doon? There will be times when you are going to fight, gentlemen of the armed forces and the PNP. There might be times, we hope and pray na hindi umabot sa ganon. We have seen it in EDSA 1, we have seen it in the coups after EDSA 1, and then EDSA 2, and then nakita nyo rin dun sa mga Oakwood, mutiny and all that. Kaya yung armed forces nag-try na i-reindoctrinate na wag tayong magsasawso sa politika. There are times na we hope that those times will not come, that we will be confronted. You will be confronted because you're in the active service. Sa amin walang problema Retired na kami. Retarded na. But we belong to the sovereign Filipino people. That's the problem. Hindi namin pwedeng tanggalin yung training. Hindi namin pwedeng tanggalin yung paniniwala namin. What comes first? Sarili o bansa? Taong bayan?
prinsipyo, dangal. Yan yung mga una dapat, hindi pera. Posisyon. Hindi. Now, we might differ in opinions. We might differ sa mga paniniwala natin o sa politically na kinakampihan natin. Hindi naman dapat tayo kumakampi. Isa lang dapat kakampi natin, taong bayan. Kasi yung bukal ng kapangyarihan galing sa taong bayan. The reason for us being, yung training ninyo, yung ranko ninyo, yung gamit ninyo, at yung pension nyo thereafter, ay dahil sa taong bayan. The reason, kaya nandyan ang AFP, PNP, NBI, gobyerno ng Pilipinas, taong bayan ang dahilan. Kaya tayo nag-elect ng presidente, naglalagay tayo ng chief executive para ima-manage niya ang day-to-day activities ng gobyerno para hindi mapalpak na masaya ang taong bayan. Nakalagay sa konstitusyon natin, preamble natin. We are aspiring for, we want to build a just and humane society. Do you think yung ginagawa kay Duterte, kay Bato, it is just? Do you think yung ginagawa kay Marcoleta at saka sa ibang senators, it is just? No, it's not just. Do you think na yung ginagawa kay Inday Sara na i-impeach nila sa Congress pa lang, nalaglag ang 200 milyon kada congressman na boboto? Pwede pala ganun? Bayaran? Kasi pagka pwede yun, paano yung sa korte natin? Di ba tatanungin nyo? Question mark. Kung nangyayari yun doon sa Congress natin, hindi kaya nangyayari sa mga korte natin na nabibili ng mga mayaman, yung mga huwes, para yung outcome ng kaso, patay yung mahihirap. Walang pere. So highest bidder. Matagal na nangyayari yan eh. O, paano? Now, you want to, balikan ko, that you might be faced, active service, saka PNP, AFP, NBI, you might be faced, the time will come that you will be facing a dilemma, a situation wherein you will have to choose. Ano ba mas mahalaga? Sarili o bayan? Sarili o bayan? Hindi na pinag-isipan, di ba? Bayan. Ngayon, doon sa bayan, ano yung tama? Ano yung mali? So, kung ang tingin nyo, tama ang ginagawa ng Marcos administration, edi doon kayo. Paglaban nyo, magpakamatay kayo. Sinasabi ni Canyeso, you die for your cause. You die for your cause. Pero, kung sa paniwala ninyo, yung kabilang grupo, they want to die for their cause also. When you will have rebel soldiers who want to die for their cause, who are willing to die for their cause, na reforms. And then you have soldiers here who are by the looks of Daguda, Dick Morales, 77, Dagudag Integri, 71, no? And then si Jaworski, no? Sumalangit nawa. And then you have all these rangers na security forces na sumabay sa kanila. Imagine that. When you have people like that who are willing to die for the institution, to die for what is right, di ba? So, the question is, saan ka pupunta? At kung hindi ninyo alam yung mga nangyayari ngayon, because you have been firewalled, you've been duped, na gago itong mga to, destabilizer, gago to, so it will result into a mess up, no, na situation. Kasi, you're willing to die for something na hindi ka naniniwala. But let me guide you. You can take it with a grain of salt o yung nakakarinig sa akin, isipin nyo, ano ba yung mga issue? Ano yung issue? Sasabihin nyo politika, hindi. Let's go down to the detail of it. Ano bang issue? Tama ba na ang isang presidente dati ng Pilipinas dinala sa Hague para itatry
ng crimes against humanity. Pero meron tayong korte dito, ba't hindi nila kasuhan? Doon pumunta yung mga witness. Kung ilang witness yon, ba't hindi dito sa korte natin ang pumunta? Ano ibig sabihin nun? At ngayon sila Bato, tama ba ng isang veterano, isang four-star, ex-CPNP, na nagpatupad lang ng war against drugs, na sumalba sa mga tao. Question mark pa yung mga namatay eh. Pwede nga nagpagawa nun yung mga sindikato mismo eh, para matigil, para magkaroon ng pressure, public clamor na itigil yung patayan na yan. So, anyway, ang ano dyan, tama ba na isurrender mo rin? Na walang ka preno-preno. Gagamitin yung full might ng gobyerno. Tama ba? Naguguloy nila yung Senado. Kakaboto pa lang ng isang Senate President, ngayon magkukudeta na naman sila. Tama ba na i-harass mo yung Supreme Court? Kukwestiyonin mo, tama ba na yung Congress ang spearhead ng nakawan, ng plunder? Maraming mali eh. Tama ba yung kakasuhan mo kasi nagsalita ka lang tao, nag-ingay, sinisita yung gobyerno kasi karapatan nating mga Pilipino, yung iba takot na magsalita pero merong kumakatawan para sa kanila. And then, ang kakasuhan mo yung mga nag-iingay para tumahimik at matakot yung iba. Sa totoo lang talagang issue dito, ninakawan tayo eh. At ginagamit yung pera na ninakaw para i-secure yung mga pamilya nila at i-secure yung kanilang mga poder at gamitin din yung pera para ano sila ng troll farm, para sa mainstream media, etc. to change the narrative. Tapos nun, to propel themselves into power. Prolong themselves in power. Tama ba yun? Kaya, kung ang paniniwala ninyo ay tama yung ginagawa ng Republic of the Philippines, ng mga tao sa gobyerno, you die for this country. You die for them. You die for these people. Die for Marcos. Die for Tambaluslos. Die for Congress. You fight for them. And make sure you defeat yung mga aalsang tao. Pag sinabi na sa kanila, sinabi sa inyo, putay na yan mga tao na yan, mga destabilizer yan, banatan nyo. Dapat malinaw sa isipan nyo. Banatan nyo mga tao na yan, patayin nyo. Because you want to do your duty. Kuno. For God, country, and people. Kuno. Pero in fact, you're doing it to ensure that these plunderers, this syndicate will remain in power using you, AFP-PNP. At para sa mga taong bayan, huwag kayong hihinaan ng loob because kakampi ninyo ang langit. Hindi papayag ang langit na masupil kayo. Hindi papayag ang langit na ang Pilipinong matitino ang siyang matatalo rito. Let me assure you that you, Filipino people, who want to fight for your freedom, to bring back order, to take back democracy, to make sure that we will have a future, we o kayo can invoke God's power and we have enough. Yun yung tanong kahapon eh, do you have enough firepower? Yun yung sabi ko eh, we have God. That's enough. So, tingnan natin. You die for your cause because the Filipino people who I think, I'm not daring them. I believe, I think that the Filipino people is fed up of all this. Tangina ninyong lahat nagnakaw sa amin, pananagutin namin kayo. Ganon ang salita ng taong bayan. At lahat ng haharang sa amin, kalaban. Ibig sabihin niya, kakampi nila yung mga plunderer. Kaya let it be clear. So if you belong to the armed forces and the PNP and you decide to protect
these scoundrels, these mga buhaya, itong mga plunderer na to, mga bendalo, itong mga tukmoy na mga walang yang to, so be it, you die for them, you fight for them. Because the Filipino people na umaasa sa inyo, na galit na, fed up na, hindi na aasa sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi yung taong bayan, aasa na lang sa kapwa taong bayan. Yun yung sinasabi ko na sana naintindihan ninyo. When the people finally withdraw their support from this government, when the Filipino people withdraw their support to the armed forces and AFP, NBI, ano kayo? Wala na support ang taong bayan. They're fed up. Wala kaming asahan sa inyo. And the indicator is people are willing to come out armed already. Delikado. When people are willing to come out armed, ano ibig sabihin nun? Intindihin ninyo yung utak ng taong bayan. Wala na tayong aasahan sa AFP, PNP. It means they are ready to defend themselves. Wala nang aasahan sa AFP, PNP, NBI. Lahat yan, kriminal na. Ang sakit, di ba? Para sa mga retired, para sa mga nirarayuma na kagaya namin, mga veterano, masakit yun na gano'n na isipin ng mga tao. Pera-pera lang ang AFP, etc. Masakit yun. Hindi naman ganyan nung dati, hindi naman ganyan Panahon ni Duterte, di ba, ang taas ng ng AFP, ang taas ng respeto. O 4 na taon lang kay Marcos, tignan yun nangyari. Ang baho na ng AFP, PNP, NBI, lalo na ngayon. Lahat ng institusyon ang baho Congress, kita nyo kung paano nababoy ng 4 na taon. Ibig sabihin, merong mali, di ba? How can an administration, kung matino, ba't nagkaganyan tayo? Siya na nga nagtatanong, ba't tayo mabot sa ganito? Gago. Natinig ko yung gago. Ba't tayo mabot sa ganito? Tangina, tarantado. Yun lang simpleng bahay. Anong gagawin natin? Ano naman to, wow. Ay. And it will continue for another 2 years. Yung nakawan, yung failure, yung may mamamatay, it will go on. Yang adik-adik. Nabalitaan nyo yung bata na hiniwa. Sa mga kumakain, sorry. Hiniwa yung bata, may adik, tinikman lang yung laman loob ng bata. Putang. Imagine what this country has gone to. Tapos sasabihin ng administration, pwede naman mag-drug war na walang patayan. Gago! The drug syndicate is willing to kill. Tapos si Raulo. It's big business. They're earning billions. Tapos ay nako. Nalibasa adik Yung dyan. So, I hope that kaming mga retired will not face that situation when we have to don our field uniforms, our bandoliers, our equipment, and then invert our flags. Dito, invert our flags. Red side up, I hope na hindi mangyari yon. Kasi dati yun may mga kudita-kudita nun may mga flag na nakapula makita mo, rebel soldiers. Isipin mo, rebel retirees, na dapat ang mga buhay niyan nananahimik lang, kasama ang pamilya, pero kinausap na nila yung mga pamilya nila na okay lang. Okay lang, mamatay kami kasi bonus naman yung buhay namin Mamamatay din naman tayo anytime Malay natin, anytime, di na tayo magising. Pero at least may isa yung buhay natin. May isa panlaban. We try to defend this country.
Yung mga kapatid naman nating Muslim, ayaw na ng mga rally-rally. Gusto nila, diretso na, laban na. Sige, dalhin nyo pa sa gera to. Dalhin nyo pa sa, sa gobyerno. Dalhin nyo pa to sa sitwasyon na mamimili yung tao. Lalabas ba ako ng armado o hindi? Pagka hindi ako lumabas ng armado, rally lang yon. Wala ring mangyayari. Haharangin lang ako ng PNP na may pambambo. Tapos tatawanan nila ako at the end of the day, sayang umabsent ako sa trabaho. Para lang makibaka. Wala namang ikakibaka. Wala na yung mga tao. Ayaw na, napagod na eh. Or lalabas ba ako ng armado? Kasi yung iba lalabas din ng armado. Ang sakit sa ulo niyan, AFP, PNP. Masakit sa ulo yan, NBI. Huwag kayong poporma-porma na kaso kayo ng kaso kung kanino-kanino. Isipin nyo yung mangyayari. Hindi nyo mapipigil yan. Isipin 100,000 lumabas armado. And then, susuportahan sila ng 1,000,000. Ay, nako. Ratratin nyo yan. Di, may panratrat sila. Yan ang bagong hukbo. Ang sakit pakinggan. May bagong hukbo ang taong bayan. Meron kayong tinatawag AFP, PNP. Pero hindi maasahan. Dumating sa utak na ng tao, magkaroon na lang tayo ng bagong hukbo. Tayo-tayo na lang. We can protect ourselves. Bakit? Tangina ninyo, kayo lang ba may barel? Kayo lang ba ang kayang pumatay? Na ganon. Huwag nyo kami tinatakot. Sa amin galing yan lahat na yan. Sa amin galing yung bukal ng kapangyarihan. Sa amin nagmula yan. You are there for a reason, and that is to serve the Filipino people properly. Not fool the Filipino people, abuse the Filipino people, steal from the Filipino people. Yun ang issue. And then, tirayin ninyo yung political opponent ninyo para hindi kayo, para wala ng alternative, wala ng option ng tao. Wala na eh. It will not happen. The Filipino people, dumating na sa time na yun, ready na ang tao. Nasabi ko na sa inyo, nakailang vlog, like, share, subscribe, na yung black hole na pupuntahin natin, na namamagnet tayo doon sa black hole na yan, parang inevitable na eh. Nandun na tayo within the gravitational pull nung black hole na yan, na civil war, rebellion, revolution, o kaya secession. Yun lang resulta niyan eh. And kung hindi tayo maghihinay-hinay, doon talaga pupunta. And once na lumabas ang tao ng armado, there's no stopping it. Kaya nga, Madam President, ang advice ko na lang, at kayong mga politiko, pag-isipan nyo yung Mindanao solution. It will prevent bloodshed. No? Mindanao solution na you declare there. It's better than yung itong magpatayan yung magkabilang grupo. It's better mag-declare na lang kayo, and then kanya-kanya na tayo. Yung mga Luzon, diyan kayo sa Luzon. Gawin yung hari si Marcos. Gawin yung Prime Minister si Tambaloslos. Yung sumama dyan, okay, happy kayo kasi nasunod yung gusto nyo eh. Yung mga troll, forever kayong pumayroll dyan. Yung mga mainstream media, forever nyong sipsipan yan. Sige, tingnan natin. Pero yung nasa Mindanao, may sarili ng may sarili ng pamilya, may sarili ng bansa. Ibig ko sabihin. So, ang diyan, kanya-kanya na lang. Total, ayaw ninyo kay Inday Sara, kanya-kanya na lang tayo, di ba? Launa na. Kanya-kanya na lang tayo. So, hintayin natin sa sa bukas kung ano yung mga magiging balita pa. No? Kung ano yung matutuloy ba yung kudita sa Senado. Tingnan ko, magpakupit na ako, mahaba ng buo. Tapos na may
Mag-usap-usap yata yung mga mga tao Ewan ko. Tapos impeachment naman wala. Mahirap makakuha ng boto ng 16, no? Ang requirement sa batas, sa konstitusyon natin, 2/3 ng Senado. Ang Senado, 24. Divide mo ng 3, 8. 2/3, ibig sabihin, 16. 8 times 2, di ba? 16. 2/3 ng Senado is 16, 16. Ngayon, 9 sila. Nadagdag mo yung dalawa na si Subiri at saka si pangalan nun, si Ejercito. Pero hindi ka sigurado how they will turn out. Baka mag-abstain lang yan o kaya